The Quiapo Church, known more formally as the Minor Basilica of the Black Nazarene, or in Tagalog, Basilica ng Nazareno. Every year, on the 9th of January, the annual feast of the Black Nazarene and million devotees gathered to celebrate Translaksyon. We Filipinos believe that touching the Black Nazarene will provide us more blessing and good health. Our Lady of Pilar Parish Church, commonly known as the Santa Cruz Church, which established by the Jesuits in 1619. And it is designated as the Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. A Borocowe Roman Catholic Parish Church in the District of Santa Cruz, Manila, Philippines. So, hello guys. Andito kami ngayon sa University of Santo Tomas. And nasa likod namin is yung Santissimo Rosario Parish QST. And nandito kami para magbigay ng ilang facts about about dito sa simbahan. So, ito yun. Yo! Yeah. Hi everyone, we are here in Santissimo Rosario Parish. But before we call it Santissimo Rosario Parish, it will called Colegio de Nuestra Señora del Santissimo Rosario. And this is also the oldest existing university in Asia. You know guys, that noong 2015, si Pope Francis siya yung pangatlong Pope na bumisita dito sa Santo Tomas. Yes. Dito mismo sa University of Santo Tomas. And yung una is noong 1970, si Pope Paul VI. And nung pangalawa naman is si Pope John Paul II. So sila yung tatlo. And nung 2015, after 50 years, si Pope Francis yung huling bumisita dito. Yeah. So guys, yun nga, natapos na namin and na-explain na namin kung ano yung mga facts na meron dito sa University of Santo Tomas and its parish. And now, magte-teleport naman tayo ngayon sa Manila Cathedral. Wala ka. Dito Wala na ka. ngayon sa Manila Cathedral. Yeah, we're here in Manila Cathedral. Yun o. One of the oldest. One of the oldest in the old of the universe. Hello guys! Ano yung ba ang Manila Cathedral? Initial ginawa as a simpler, napakasimpleng church lang noon. Ginawa to noong 1571 dito sa Manila by Juan de Rivero and was dedicated to Our Lady of the Immaculate Conception. Back then it was simple, made of nipa and bamboo. Para lang siyang dati, gawa lang siya sa nipa at saka bamboo. Para siyang bahay kubo lang talaga siya. Yes. So yun nga. So yun na yung pinaka-basic na facts about sa Manila Cathedral. So ngayon naman, samahan nyo kaming mag-teleport sa San Agustin Church. Wow! Nahilo ko. Bilis! Nahilo ko. So yun nga na guys, andito tayo ngayon sa San Agustin Church. Yes. So meron tayong meron kaming inandang facts about dito sa San Agustin Church. And ito ay papangunahan ni Boss Anthony. Anthony Alam niyo ba? Alam niyo ba? Ang San Agustin Church ay Ang 3 beses nireconstruct ng simbahan na ito. Yung mga gumawa. Ha? Una, Yung una,
First is ay gamit nila ay bamboo. Bamboo. Tsaka ano yun, Kirby? Nipa. Diba? Pangalawa, Pangalawa, ano? yung tawag sa sira, para magamit tumibay, naging wood. mga Naging wood. kahoy. O kaso. kaso anong yan? Kaso, Oh, ano siya, madali siyang masunog lalo. Prone. Sa yun. prone. Prone sa Prone siya sa sunog. Prone na prone. Anong ginawa nila? Kaso, Yun, yung pangatlo. siyempre, Oh, ginawa nilang bato na para earthquake proof na rin. yun. Wow. Oh, Pero, kaso. anong nangyari? Nagkaroon ng War. World War. World War? 2. Oh, yeah. Sige, 3. Wala pang trip Oh, tama. Sige. Ika, ano? Tapos, nung nasira ng World War II. Siyempre, ginawa. Okay. Ngayon, Ah, ito na effective siya. na. Ito na siya ngayon. Yan. Turot na ako gumawa niyan. Tropa mo. Sino? Kala ko papa mo. Ano pangalan? Architect papa mo, di ba? Elves Lazada. Oh, ikaw naman. Ano? Oh, yes. Siyempre, ang San Agustin Church ay pinamamahala ng mga Agustinian. yes, Agustinian. Yun lang. Ganun nagtatapos ang aming expedition Expedition for churches. for churches. Yes. So last is yung San Sebastian. San Agustin Church na matatagpuan dito sa Intramuros. Manila, Intramuros. Yes. So bye-bye guys. See you Bye-bye. next time.